puso, no? Sana suriin natin yung puso natin, no? Bakit ba ako nagbibigay? Dahil ba nakasanayan ko lang? O dahil gusto kong papurihan yung Panginoon? Manalangin tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw yung Diyos na tunay na nagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Ikaw yung Diyos na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil una kang nagbigay, Panginoon. At ibinabalik lamang po namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Lord, we pray na patuloy ka pong maghari sa bawat isa. Patuloy ka pong mamuna sa bawat isa, Panginoon. And I pray, Panginoon, na ikaw lamang po yung maluwalhati. Ikaw lamang po yung maitaas sa gawain ito. Itinataas ko po itong panalangin na ito sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Kuya Franz.
Gotcha. Sige, manalangin tayo. Manalangin natin ang ating kalooban. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Lord God, sa mga biyaya na pinagkakaloob mo, Lord God, sa aming pamilya, Lord God, sa mga kabataan ito, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa pagtuturo niyo, Lord God, kung paano kami magbibigay sa inyo, Panginoon. Nawa ang mga kabataan ito, Lord God, ay patuloy na matuto kung paano ba kami magbabalik ng pagpapala na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ganun din, tinataas po namin, Lord God, sa oras na ito yung aming pag-aaralan, Lord God. Tanging kayo lamang po ang masentro nito at tanging kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan sa aming gagawin, Lord God, sa aming pag-aaralan, Panginoon. Nawa ang mga kabataan ito, Lord God, ay may matutunan sa aming pag-aaralan, Panginoon. Tanging kayo lamang po ang mabigyan ng kapurihan dito, Panginoon. At tanging kayo lamang po ang magbago sa mga kabataan ito, Lord. Maraming salamat po. Ito po ang aming sakdalanin. Pasasalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Sa nakaraang 3 linggo, meron tayong mga topic na o series. Sino nakakaalala nung una nating topic? Tinapik ni Kuya Brian. Jesus is better than success. Sumunod, Jesus is better than popularity. Sumunod, last week, Jesus is better than comfort. So ang topic natin ngayon ay Jesus is better than religion. Unang tanong, ano-ano ang mga religion na alam natin? Religion ba yun? Religion ba yun? Di ba unang-una, syempre nandyan yung Catholic, kung saan tayo nanggaling. Nandyan yung saksi ni Jehovah, Baptist, Muslim, Hinduismo, Budismo. Yung isa, anong tawag sa atin ng mga tao sa labas? Born again. Yan. Tinatawag tayo ng iba na born again. Pero, we call ourselves as Christian. So, ano ba ang Christian? Christian means follower of Christ. Tagasunod ni Kristo o may personal na relasyon sa ating Diyos. Tandaan nyo na as a Christian, sa araw-araw na pagsunod kay Kristo, unti-unti may binabago siya sa buhay ng bawat isa sa atin. At doon natin nararanasan ang born again experience. Kaya for us, hindi natin dapat ituring na religion ang salitang born again. Dahil ito ay personal na experience na mararanasan mo sa pagsunod kay Kristo. Malino ba tayo doon? So hindi religion ang born again. Ito ay experience mo as a Christian. So malino tayo din ha. Ayan. Bilang introduction sa topic natin, marami daw tao na naniniwala na sapat na ang pagiging reliyoso upang maging malapit sa Diyos. Nagsisimba, nagdarasal, sumusunod sa mga tradisyon, ngunit posible bang gawin ang lahat ng ito at hindi pa rin tunay na nakakakilala sa Diyos? Diba? Saklap nun, no? Palasimba ka, paladasal ka, ginagawa mo kung ano yung ginagawa ng iba dahil nakaugalian na o tradition o ritual, pero in reality, hindi mo pala kilala ang Diyos. Diba? Sa panahon daw ni Jesus, ang mga pinunong panreliyon ay napakasigasig sa pagsunod sa mga batas at tradisyon. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging reliyoso, sila rin ang madalas na tumututol kay Jesus. Pinapakita dito na ang reliyon kapag naging sentro at hindi si Kristo ay maaari maging hadlang ito sa tunay na relasyon sa Diyos. Yan yung dapat maging aware tayo bawat isa sa atin, na dapat ang sentro ng ating buhay o pagsunod ay si Kristo at hindi yung anumang bagay. Ang reliyon daw ay maaari magtuturo tungkol sa Diyos. Ngunit si Jesus ang nagdadala sa atin sa Diyos. Ang reliyon daw ay maaari magbigay ng mga tuntunin, ngunit si Jesus ang nagbibigay buhay. Kaya mahalagang tanongin natin ang sarili, ang ating pananampalataya ba ay nakasentro lamang sa mga gawain at tradisyon o meron pa tayong tunay
at personal na relasyon kay Kristo. Sa pag-aaral na ito, makikita natin na si Jesus ay higit na mabuti kaysa sa reliyon dahil siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sabi diyan sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So, ayan yung topic natin ngayon. Jesus is better than religion. So, makipagbuklad kayo sa akin kung meron kayong Biblia sa Lucas 18:9-14. Yan. Sabi dito, ang talinghaga ng Pariseo at maniningil ng buwis. Basahin ko. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong matuwid ang tingin sa sarili at hinahamak naman ng iba. May dalawang lalaki pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo, ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang maniningil na buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinabi ko sa inyo, ang lalaking ito umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yan, konting background lang sa mensahe na binasa natin. Sa panahon daw ni Jesus, ang mga Pariseo ay kilalang reliyoso. Palasimba sila, mahilig manalangin, magaling sa kasulatan, at tinitingala ng mga tao. Samantalang ang mga tax collector ng panahon na yon ay kinamumuhian, itinuturing na makasalanan, hindi ginagalang sa lipunan. Sa definisyon ng dalawang karakter na ito, sino sa tingin niyo ang mas mapapakinggan ng ating Diyos sa kanilang panalangin? Maaaring sabihin natin na ang Pariseo siguro kasi puro good traits yung meron siya di ba? Minsan nga, gusto natin maging ganito di ba? Na parang palasimba, magaling manalangin, magaling sa kasulatan, tinitingala ng tao. Pero sa binasa natin, nakita natin na yung tax collector ang naging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang pagpapakumbaba. Ito yung pinaka-main point sa topic natin ngayong umaga. Sabi diyan, hindi tinitignan ng Diyos kung gaano ka kareliyoso. Tinitignan niya kung gaano mo kinikilala ang iyong pangangailangan sa Kanya. Meron tayong 3 pointers sa topic na ito na dapat maging aware tayo o dapat natin matutunan. Una, religion can make us proud o ginagawa tayong mayabang. Sabi dyan sa Lucas 18:11-12, basahin ko ulit. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinita. Yan. Ang tanong, paano ang Pariseo nanalangin? Di ba puro pagkukumpara? Pinukumpara niya yung sarili niya sa tax collector. Kung ano yung mga ginawa niya at yung mga nasunod niya sa utos. Hindi siya nakatingin sa Diyos, kundi sa sarili niya lamang. Kung titingnan niyo yung teksto, mapapansin niyo na puro yung sarili o puro yung ginagawa niya, yung sinasabi niya, at hindi kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Dito dapat tayo maging aware, mga kabataan, na minsan hindi na tayo naiiba sa Pariseo sa kwento. Huwag naman sana darating tayo sa punto na porket minsan, complete attendance tayo, active tayo sa activity,
nagagamit tayo sa gawain, magiging mayabang na tayo. Minsan hindi man literal na talagang mayabang, pero hindi niya napapansin minsan meron tayong ganung ugali. Diba? Wag na wag natin mamalitin yung mga ibang kapatid natin na minsan lang natin nakikita o mga bagong believer. Diba minsan dinadaan natin sa joke, pero hindi maganda yon. Minsan mararanasan natin yan o nararanasan natin. Dahil tandaan nyo na hindi sukatan ang tagal mong pagiging believer para tawagin ka matuwid ng iba. Ang reliyon ay walang biyaya. Ang reliyon na walang biyaya ay nagbubunga ng pagmamataas. Sabi sa Efeso 2, 8-9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Sana malinaw ito sa atin na lahat yung kaligtasan na matatanggap natin ay dahil sa habag ng ating Panginoon at hindi sa ating mga ginagawa. Yan, sabi dito, meaning wala tayo talagang dapat ipagmalaki sa harap ng Diyos. Dahil, kapag ipinagmalaki natin ang ating mabubuting gawa, nakakalimutan natin na lahat ng mayroon tayo ay biyaya lamang ng Diyos. Amen? Lahat na meron tayo ay galing sa Diyos. Yan yung aral na makukuha natin sa Pariseo sa kwento. Ngayon, ano naman yung aral na makukuha natin sa tax collector? Dumako tayo sa second pointer. Yan. Sabi dito, grace begins when we see our needs for God. O ang grasya ng Panginoon ay mararanasan sa oras na inamin mong kailangan mo siya. Kailangan mo ba ang Diyos? Amen. Mali yung verse. Ayan, ito pala. Yan, basahin natin yung 18:13. Sabi diyan, samantala ang maniningil ng buwis na may nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagokan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Paano nanalangin ang tax collector? Di ba hindi siya nag-excuse, hindi siya nagkumpara. Alam niya sa sarili niya na siya ay makasalanan. Hinihingi niya yung habag ng Panginoon sa kanya. Alam niyo, sa ginawa ng tax collector, maaaring tawagin na guilty yun, Siguro dahil sa mga maling nagawa niya. Pero hindi lang yan basta guilty. Isa yung pag-acknowledge o pagkilala sa kataas-taasang Diyos kung gaano kadakila ang Diyos at kung gaano tayo hindi karapat-dapat sa harapan niya. Diba minsan, meron tayong times na nahihiya tayo dahil meron tayong nagawang kasalanan once na nananalangin tayo. Diba? Hindi lang yung basta kumbaga, meron tayong hiya dahil meron tayong nagawang kasalanan. Pero isa ring point doon is alam mo kung gaano kadakila ang Diyos sa buhay mo. Pero patuloy ka pa rin nagkakasala. Pero tandaan nyo na ang Diyos ay tapat. Once na humingi ka ng kapatawaran sa kasalanan mo, tapat siyang magpapatawad sa iyo. Diba? Lahat tayo makasalanan, tama? Malit man yan o malaki, pareho lang yung kasalanan. Maaari yung iba sa atin, magaling magtago ng kasalanan para maging mukhang okay. Pero alam naman natin na wala tayong kayang itago sa ating Panginoon. May kasalanan ka, maliit, malaki, lumapit ka sa Diyos, aminin mo ang iyong pagkukulang, magpakumbaba ka, gawin mo ito, nang makita mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Tandaan niya na hindi ka maliligtas dahil mabuti ka. Maliligtas ka dahil mabuti si Kristo. Sabi sa 1:19, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Amen. Ayan sabi diyan, ang pag-amin ng kahinaan ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay simula ng pagbabago. So, kung nais nyo magbago at talagang gusto nyo magbago, ipanalangin nyo yung mga mali nyo nagagawa
sa ating Panginoon at hingin niyo ng guidance sa Kanya kung paano kayo babaguhin niya. Hayaan yung baguhin kayo ng Panginoon kasi kung tayo lang sa sarili natin, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Amen? Amen. Sa third slide, yan. Only Jesus can justify sinners. Si Jesus lamang ang makakapawalang sala sa ating mga makasalanan. Sabi sa Lucas 18:14, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Yan. Bawat isa sa atin nais maging matuwid sa harapan ng ating Diyos. Amen? Amen. Kaya nga tayo nandito dahil nais natin malaman kung ano yung kasulatan niya, nais natin malaman kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Diba? Ngunit dapat natin tandaan na hindi tayo magiging matuwid dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa habag at kabutihan ng ating Diyos na si Kristo. Ang tax collector ay hindi naligtas dahil siya ay mabait o nagbibigay ng offering at nagsisimba palagi. Naligtas siya dahil umaasa siya sa habag ng ating Diyos. Application para sa atin, hindi tayo maliligtas dahil matagal na tayong Christian. Hindi din dahil active tayo sa ministry, sa church. Hindi rin dahil perfect attendance ka. O hindi rin dahil marami ka memory verse. Diba? Sabi nga dyan sabi, religion says do more. Di ba madalas ganyan? Lagi tayong sinasabi na, gawin mo to, gawin mo yan. Dapat ganito ka, dapat ganun ka. Diba? Pero sabi ni Jesus, it is finished. Diba? Sabi diyan, ngunit sa Romans 5:8, ngunit pinapatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Ang pag-asa natin ay hindi sa performance. Hindi sa performance natin, kundi ang sakripisyo ni Kristo. Tandaan niyo na ang kaligtasan ay nakukuha nung tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas. Dahil sa kanyang pagsasakripisyo sa krus ng Kalbaryo, doon niya binayaran yung ating mga kasalanan. Kung tayo lang, hindi natin kayang iligtas yung sarili natin dahil tayo ay makasalanan. Pero dahil mabuti ang Diyos, may habag siya sa bawat isa, sa bawat tao dito, iniibig niya tayo lahat. Siya ay nagsakripisyo sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Pero huwag niyo akong misunderstand, no? Hindi ko sinasabi na wala na tayong dapat gawin. Pero syempre, ang kalakip ng tunay na pagtanggap kay Kristo ay may kalakip na pagsunod. Hindi porket sinabi na, ay hindi pala ako maliligtas kung mabait ako eh. So hindi na ako magpapakabait. Diba? Pero syempre, ang tunay na pagtanggap kay Kristo, meron niyang pagsunod. Yan. Sabi, God love us. Amen? Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng Diyos? Yan yun. Yung pinatunayan niya ng mamatay si Kristo para sa atin mga kasalanan. Yan yung patunay na mahal tayo ng Diyos. Meron akong illustration. Patapos na tayo. May dalawang tao na nagsisimba. Ang isa, laging present, active sa ministry, kilala ng lahat. Yung isa naman, bagong believer, maraming nakaraang pagkakamali, tahimik lang. Kung titignan ng tao, baka mas mataas yung tingin nila sa una. Doon sa taong laging present, active sa ministry, tsaka kilala ng lahat. Pero ang Diyos ay hindi tumitingin kung gaano ka ka-active. Tandaan niyo ang nais makita ng Diyos ay kung nagtitiwala ka ba sa Kanya at hindi sa sarili mong kabutihan o kakayahan. Bilang comparison sa topic natin, sabi dito, ang religion daw ay nakafocus sa performance, nagpo-produce ng pride, pagkukumpara sa iba, samantalang sa Jesus, nagbibigay ng grasya, tinuturuan ka kung paano magpakumbaba at binabago ang iyong puso. Bilang konklusyon sa topic natin, sabi diyan, mas nagtitiwala ka ba kay Kristo o
o sa pagiging mabuting Christian. Ang pinakamalaking hadlang sa kaligtasan ay hindi palaging kasalanan. Minsan, ito ay ang paniniwalang hindi mo kailangan ng tagapagligtas. Totoo, yung kasalanan, yung naghihiwalay sa atin kay Kristo o sa kaligtasan. Pero, tandaan nyo na lahat tayo makasalanan. Amen? Walang hindi nagkakasala sa atin. Diba? So, meaning ba nun, hindi na tayo maliligtas? Diba? Kaya nga binayaran ni Kristo yung kasalanan natin dahil nais niya tayo maligtas bawat isa. Kailangan natin gawin, maniwala tayo na kailangan natin ng tagapagligtas at hindi mo kaya mag-isa. Yan. Final verse natin. Yan. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. So, tandaan nyo, simula nang tinanggap nyo si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, hindi ka na dapat nabubuhay sa sarili mo, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa'yo. Yan. Hindi tayo lumalapit kay Jesus dahil karapat-dapat tayo. Lumalapit tayo kay Jesus dahil siya lamang ang karapat-dapat at siya lamang ang makakapagligtas sa bawat isa. Manalangin tayo. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat, Lord God, sa inyong mensahe, Panginoon. Nawa ang mensahe nito, Lord God, ay tunay na tumatak sa aming puso't isipan at may pamuhay namin, Lord God, sa araw-araw, Lord God. Lord, panalangin ka po, Lord God, sa mga oras na magdaraan. Tanging kayo lamang po ang masentro at mas maunawaan po namin ang inyong mensahe, Lord God, sa aming breakout into groups, Panginoon. Kayo lamang po mabigyan ng kapurihan sa mga oras na magdaraan. Ito po ang aming sa dalangin, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ito yung pag-uusap.